Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 7 Workbook, page 62. Second part na tayo ng grammar review. This time, yung grammar natin is yung Myeongsa plus mankeum. So, kay noun lang siya pwedeng idugtong and ano ulit yung in-associate natin na words in English dito? Yung as plus adjective plus as. Okay, so ano ba kasi yung gamit ni mankeum na grammar? Again, gagamitin mo si mankeum kapag meron kang dalawang noun na pinagko-compare and then yung level ng similarity ng dalawang noun na yon ay pareho. Okay, so for example, as good as. Okay, o kaya as cold as. So compare mo kunyari yung city mo. So kunyari sa Manila, tapos i-compare mo siya sa Makati. So kunwari magkasing ganda sila. So pwede mong sabihin, Manila is as good as Makati. Kasing sa Tagalog, no? Yung ginamit natin na term sa Tagalog, kasing, tapos yung katulad, ano yung adjective na magiging katulad yung level nila pareho. Okay, so tingnan natin yung number 1 na example dito. Pagdating sa rule, madali lang, no? Kasi you just simply add mankeum dun sa noun. So, sa example natin, meron tayong dalawang noun. We have Seoul and Hanoi. So, sabi ni Ga, Huwen시 고향도 겨울에 추워요? So, tinatanong ni Ga si Huwen, no? Sabi niya, yun bang hometown mo, Huwen? Kapag winter ay malamig? So, ano yung sagot ni Na? So, malamang pwede natin isipin sina si Huwen. Sabi niya, ne, 서울만큼 추워요. So, ito yung noun natin, Seoul. Tapos, dinagdag lang si mankeum. Tapos, dinagdag si adjective na 춥다. Okay? So, para maging pareho yung level nila. Magkasing lamig daw. So, yung sagot niya, oo, kasing lamig ng Seoul. So, si Huwen, taga Hanoi. So, kinompare yung weather kapag winter sa Seoul. At anong sabi niya? Magkasing lamig daw sa Seoul at saka sa Hanoi. Okay, so dito tayo sa number 1. Try natin. So, we have yung jo. So, ito yung noun natin. So, ang gagawin natin is, lalagyan natin ng mankeum. Jo, then add mankeum. Tapos, pagdating dun sa adjective, we have to think anong adjective yung ilalagay natin. Para mas madali, check natin kung ano yung question ni Ga. So, dito sabi ni Ga, 구천시 언니도 키가 커요? Sabi niya, 구천 yung ate mo ba ay matangkad din? So, yan, no? Kiga koyo. So, ito si Onni, 169. Si Guchon, 168. So, almost pareho sila, no? So, dito yung tinatanong is yung height. So, dito yung adjective na 크다. Okay, yan yung gagamitin natin. So, dito, ne, 저만큼 커요. So, ano yung sagot ni Na? So, siya si Guchon. Oo, kasing tangkad ko or kasing laki ko. Okay, so, jo, ako. Next, number 2. Jinanbonjib. So, ito yung noun. Jinanbonjib means yung bahay dati or before. So, magiging Jinanbonjib. Tapos, dudugtong natin si mankeum. And then, yung adjective na idudugtong natin, kukunin natin dun sa question. So, sabi ni Ga, Sero isahan jibi 넓어요? So, yung question niya, no? Yung nilipatan yung bagong bahay. Malawak ba? So, 넓다, wide. Ito yung adjective natin. So, dito natin siya ilalagay. 넓어요. So, isagot natin for number 2, 네, 지난번집만큼 넓어요. Ano ibig sabihin nun? Oo, kasing lawak nung dati naming bahay. Okay, so ito no, 115 square meter, 113 square meter. So, halos magkapareho. Next, number 3. So, yung ating noun, ane. So, magiging ane, then add mankeum. Tapos, yung adjective natin, again, check natin yung question ni Ga. Minsu shi 요리를 잘해요? Sabi niya, Minsu, magaling ka bang magluto? So, ito si Minsu, anong sagot niya? Oo, kasing galing magluto ng wife ko. So, ane, mankeum. So, yung ane dyan, it means wife. So, yung pinaka-adjective natin is yung 요리를 잘해요. Number 4, so yung noun natin, game을 하는 것. So, dito, game을
하는 got, and then yung got yung dudugtungan natin ng 만큼. Tapos, pagdating dun sa idudugtong na adjective, again, kukunin natin dito sa tinanong. So, sabi ni Ga, Ramin 씨가 요즘 공부 열심히 해요? Ang question niya is, si Ramin ba nowadays ay nagsisipag mag-aral? Okay? So, yung 열심히 해요, yung kukunin natin as adjective. So, dito, dugtong lang natin yan, 열심히 해요. So, yung sagot na, 네, 게임을 하는 것만큼 열심히 해요. Ano ibig sabihin nun? Oo, kasing sipag niya ng paglalaro. So, ganun din daw siya kasipag mag-aral. So, kung gaano kasipag mag-game, ganun din daw kasipag mag-aral. So, balanse naman. Okay? So, yan yung number 4. Sige, try natin gawin yung activity number 2. So, dito, we have to match lang, no? So, sabi, 관계 있는 것을 연결하고 문장을 완성하세요. So, pagkatapos nating i-match, so, complete natin yung sentence dito, no? So, number 1 muna, example, 방이 손바닥만큼 작다. Yung room or yung kwarto daw ay kasing, so, 작다 yung adjective natin, which means maliit. So, kasing liit. So, again, yung kwarto daw ay kasing liit ng 손바닥. Ano yung 손바닥? Kasing liit ng palad. Okay? So, palm. Palad sa Tagalog. So, ganun niya dinescribe yung kwarto, no? Kasing liit lang ng palad daw niya. So, hindi naman literal na ganun kaliit, no? Ibig sabihin, maliit. Hindi siya yung malawak. Tapos dito, sa number 1, ginawa siyang 방이 손바닥만큼 작아요. 그래서 넓은 집으로 이사할 계획이에요. So, anong sabi? Yung kwarto ay kasing liit ng palad ko. Kaya naman, ako ay nagpaplano na lumipat sa mas malawak na bahay. So, yun yung statement ng number 1. For number 2, 부모님은 나를 하늘만큼, 땅만큼, blank. So, saan natin idudugtong to? So, dito, ang sagot ay 사랑하다. Ano ibig sabihin yan? Yung mga magulang ko ay mahal ako. Okay? So, gaano siya kamahal? So, gaano kalawak or kalaki yung pagmamahal ng mga magulang niya sa kanya? Kasing lawak ng langit at ng lupa. So, ganun kalaki or kalawak yung love ng parents niya for him. So, sa number 2, 부모님은 나를 하늘만큼, 땅만큼. Tapos, pagdating sa 사랑하다, since yung kanyang parents ang sinasabi dyan, so, magiging honorific lang yung hada. Magiging 하세요. Kasi yung subject nga is mas mataas sa kanya, no, yung mga parents. So again, number 2, 부모님은 나를 하늘만큼, 땅만큼 사랑하세요. Number 3, natitira natin is 마음이 바다만큼 넓다. So 넓다, wide. So yan yung adjective natin. Ibig sabihin, yung maum, yung heart niya, no? So 바다만큼 넓다. Kasing lawak daw ng dagat. 바다. Okay, so 그 사람의 마음이, dahil yung 마음이 andito na siya, 바다만큼 na yung idudugtong natin. 바다만큼. And then, yung 넓다 magiging 넓어요. So number 3, yung sagot, 그 사람의 마음이 바다만큼 넓어요. Again, ang ibig sabihin, yung heart ng taong yon ay kasing lawak ng dagat. So ibig sabihin, malaki yung kanyang puso, no? You don't have to take it literally, no? So, ibig sabihin, pag sinabing big heart, ano ka, no? Sobrang bait, ayan. Sobrang maalalahanin, ayan. So, ayan yung ating 만큼 na grammar. Again, gagamitin mo siya when you are comparing two nouns, and then, yung similarity nila, yung level, ay pareho lang. Okay, so again, kasing, tapos yung adjective natin. Kasing lamig, kasing katulad, kasing laki. So that's 만큼. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.